Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Sobrang nasingil sa mga customer ng Meralco, ibabalik na simula sa susunod na buwan. 1,000 pisong dagdag benepisyo para sa mga nag-avail ng 18-month advance pension, matatanggap na simula ngayong araw. Online application sa cash voucher program ng Education Department para sa senior high school hanggang Mayo 15 na lang. Mga lugar na madalas bahain tuwing umuulan, nabawasan na ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Mga Pilipino at Amerikanong sundalo sumabak sa collapsed structure building rescue operation sa Fort Magsaysay. Hepe ng Bacolor Police at ilang tauhan ng PNP at PDEA sa Pampanga inalis sa pwesto kaugnay ng umano'y kaso ng tanim droga sa isang engineer. Una sa ating mga balita ngayong hapon ay isang good news dahil makatatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan kaugnay ng 6.9 billion pesos na nasingil ng sobra ng Meralco sa nakalipas na 3 taon. Ito ang balita ni Monokson. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na maibalik ng Meralco ang halos 7 bilyong pisong nasingil nito ng sobra sa kanilang mga customer sa loob ng nakalipas na 3 taon. Ayon sa statement na inilabas ng ERC, sinabi ni Commissioner Josefina Asirit na maaaring maramdaman ng mga customer ang refund pagpasok ng buwan ng Hunyo. Ang refund ay batay sa inihaing petisyon ng Meralco sa sobrang nasingil nila na generation at transmission charge mula January 2014 hanggang December 2016. Sa pinakitang breakdown ng Meralco, lumalabas na 4.9 billion pesos ang sobrang nasingil sa generation charge, 632 million sa transmission charge, 1.2 billion para sa system loss at 2.32 million pesos para sa senior citizen discount. Bilang distribution utility, marami tayong tinatawag na pass-through charges. Ito yung halaga ng kuryente na hindi naman napupunta sa atin, no? Tulad ng generation, transmission, taxes, etc. Binibili mo yan eh. Pero syempre, parang kumbaga sa procedural, accounting procedure, you will have to validate and check kung yung bang initial na siningil mo ay accurate dun sa actual, no? Subalit may nakabinbin ring aplikasyon ng Meralco upang ma-recover ang mahigit 1 bilyong piso na real property tax na binayaran nito. Lahat naman kasi ng costs that are deemed as part of electricity service rendered to consumers are part of what we term as a legal rate of electricity, which is also part of the service that we provide. Sa ngayon ay inihintay na lamang ng Meralco ang order mula sa ERC at ang proseso kung gagawin bang utay-utay ang refund sa mga customer. Inaasahang sa susunod na buwan ay ibabawas ng Meralco sa monthly billing ng kanilang customer ang nasabing refund. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Good news na naman dahil maaari nang makuha ng mga pensyonado ng Social Security System o SSS ang kanilang dagdag na 1,000 pisong benepisyo. Ngunit paglilinaw ng SSS, espesyal na kaso lamang ang sakop ng ikalawang batch ng release. Kabilang dito ang mga retiree pensioner na may 18 months retirement pension at mga pensionado na may initial death disability and retirement claims na nasettle mula November 2016 hanggang April 2017. Halos 1.77 billion pesos ang inilabas na pondo ng SSS para sa distribusyon ng karagdagang 1,000 benepisyo. Samantala, nakikipagtulungan na rin ang Social Security System o SSS sa mga kooperatiba at asosasyon para mapabilis ang proseso ng membership sa mga nasa informal sector. Sa pamamagitan ng partnership na ito ay hindi na kailangan pumunta pa ng mga self-employed sa opisina ng SSS upang magpamiyembro, magbayad ng kontribusyon at makuha ang kanilang benepisyo. Kailangan lamang nilang makipag-ugnayan sa mga opisyales ng kanilang grupo. Naniniwala ang SSS na sa pamamagitan nito ay mahihikayat nilang magparehistro sa ahensya ang tinatayang 8 milyong informal sector workers na hindi pa miyembro ng ahensya. Hanggang Mayo
15 na lang ang online application sa cash voucher program ng Education Department para sa senior high school. Kaya naman inaanyayahan ng DepEd ang mga incoming grade 11 students na magsumite na. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi biro para sa isang magulang ang magpaaral ng anak. Lalo na't ang dating 4 na taon sa high school ay nadagdagan pa sa ilalim ng K-12 program ng Department of Education. Kaya naman marami ang nagnanais na makapag-avail ng senior high school voucher program. Sa ilalim nito, makatatanggap ng hanggang 22,000 pesos ang isang qualified recipient na maaari niyang magamit sa pag-enroll ng senior high school sa pribadong paaralan. Binuksan ng DepEd kamakailan ang online application para sa mga nais kumuha nito sa darating na pasukan. Ang ating hinahanap po sa makatuwid ay yung mga makapagkukumpleto ng grade 10 sa private junior high school, again private, hindi public, na hindi po tumatanggap ng kahit anong ayuda. Maaaring mag-apply dito ang mga grade 10 completers na nais mag-aral sa mga state universities at colleges sa bansa. Ilan sa mga kailangang maisumite ng isang grade 10 completer ay ang proof of financial income ng kanyang mga magulang, certification of financial assistance, PSA certified birth certificate at grade 10 report card. Maaari namang magsumite ng application sa www.ovap.deped.gov.ph hanggang sa Lunes, May 15. Isa si Mark Louie na mula sa Samar sa mga incoming grade 11 students na cash voucher beneficiary. Nakapag-enroll na siya sa Technological Institute of the Philippines para sa Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM curriculum sa ilalim ng K-12 program. Batid niyang malaki ang tulong ng subsidiyang ito mula sa pamahalaan, lalo na sa kagaya niyang nais umahon sa hirap ng buhay. Bawas-bawas yung mga gastusin sa school. Just in case na hindi kaya nila ma-afford. Kung gusto mo talaga mag-aaral, kung gusto mo makatapos, mas maganda naman yung grade 11 at K-12. Ngayong taon, inaasahang nasa 700,000 ang incoming senior high school at malaking bahagi nito ang posibleng makakapag-aral sa mga state universities and colleges sa bansa dahil sa subsidiya mula sa cash voucher program ng DepEd. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Malapit nang ipasa sa committee level ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang higpitan ang polisiya at parusa sa mga employer na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo ng kanilang mga manggagawa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Dalawang panukalang batas ang sinimulan ng talakayin ng House Committee on Labor and Employment na layong amyendahan ang ilang probisyon ng Labor Code at Wage Rationalization Act. Partikular na rito ang pagtataas sa multa sa mga employer na hindi susunod sa pamantayan ng nararapat na pasahod. Mula sa 25,000 hanggang 100,000 pesos ay itataas na ito sa 50,000 hanggang 300,000 pesos. Dagdag pa ang multa para sa moral damage. Sa panukala naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez, magiging mandato ng mga employer na bigyan ng benepisyo ang isang manggagawa, maging ito man ay isang nangungontrata lamang. Ang mapatutunayang lalabag naman dito ay maaaring magmulta ng hindi hihigit sa ₱250,000 at pagkakakulong ng mula 4 hanggang 6 na taon. Sang-ayon naman dito ang grupong Akbayan. Kahit contractual ka, sa pagpasok mo pa lang sa trabaho, ang iyong SSS, ang iyong mga benefits, no, mga non-wage benefits daw, ay iso-shoulder ng employer. Ngunit sa kabila ng panukalang ito, hindi pa rin anya masasagot ang usapin ng contractualization o endo scheme. Hanggat walang security of tenure yung mga manggagawa at hindi sila makabuo ng union, self-organization, hindi nila ma-exercise yun, ay patuloy pa rin yung violation. Batay sa datos ng National Wages and Productivity Commission, dahil sa kakulangan ng mga personnel, 15% lamang sa mahigit 900,000 establishmento ang kanilang nai-inspeksyon kung sumusunod sa labor laws. Ang dalawang proposed bill ay naipasa na sa Technical Working Group upang gawing isang substitute bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tututukan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapatupad ng mga proyektong lilinang at mangangalaga sa Benam of Philippine Rice. Kasunod ito ng ginawang expedition doon ng BFAR at Department of Agriculture noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Rica Adrada.
Ano ho ba ang ibig sabihin that we were granted by the United Nations ng sovereign rights over the Philippine rice? Exclusive economic zone, 200 mile from the shoreline natin. Pilipinas can explore and exploit yung seabed niya. Inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ilan sa mga plano ng pamahalaan upang maprotektahan ang Benham of Philippine rice. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, sinabi ni BIFAR Undersecretary Eduardo Goncona na pangunahing dito ang mga proyektong tiyak na pakikinabangan ng mga Pilipinong mangingisda. Sabi ni Secretary, kailangan maglagay tayo ng mga community fish landing center in an area that they can produce more fish. Kailangan magkaroon ng fish port doon sa Infanta or Quezon area na pwede sa eastern side ng Luzon para mag-cater sa mga isda na nakukuha sa Benham rice. Kasabay ng pagpapaunlad na ito ay ang pagpapaigting sa pagbabantay sa seguridad sa Philippine rice upang wag itong mapasok ng mga illegal na fishing vessel na kalaban ng mga maliliit na mangingisda. Rekomenda niya kay Presidente yan na magkaroon ng permanent, semi-permanent floating structure doon sa Benham to cater na parang talian ng mga isda natin ay ng mga fisherman kung gusto nilang magpahinga. Pwedeng daungan ng mga barko natin para palagi tayong visible doon, and then yung pwede ring yung helicopter. Samantala, nilinaw naman ni Yusek Goncona na walang gagawing oil exploration sa bahagi ng Philippine rice taliwas sa mga kumakalat na balita. Noong nakarang linggo, nagsagawa ng ekspedisyon doon ng BIFAR at Department of Agriculture. Naglagay sila ng mga payaw para mahikayat ang mga malalaking isda na pumunta at mangitlog sa lugar. Ang Benham of Philippine rice ay isang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. May kabuuan itong lawak na 25 milyong hektarya at ang 13 milyon rito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taong 2012 nang ideklara ito ng United Nations na bahagi ng Extended Continental Shelf ng bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Mga Pilipino at Amerikanong sundalo sumabak sa collapsed structure building rescue operation sa Fort Magsaysay. Hepe ng Bacolor Police at ilang tauhan ng PNP at PIDEA sa Pampanga inalis sa pwesto kaugnay ng umano'y kaso ng tanim droga sa isang engineer. Founder ng isang foundation sa Bulacan na naniningil umano ng pera sa libo-libong senior citizen kapalit ang pangakong pensyon sa Bulacan, arestado. Nilinaw ni Philippine National Police o PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga lumulutang na balitang tatakbo siya sa pagkasenador oras na magretiro bilang hepe ng PNP sa susunod na taon. Ito ang balita ni Grace Casio. Kung si PNP Chief Ronald de la Rosa ang masusunod sa ngayon, ay wala umano sa intensyon niya na pumasok sa politika. Lalo't maraming problema na ang kanyang hinarap sa serbisyo bilang hepe ng pambansang pulisya. Mas gugustuhin pa daw niyang magpahinga sa probinsya pagkatapos ng kanyang mahigit 30 taon sa serbisyo kaysa pasukin ang magulong mundo ng politika. I have no plans or I have dreams of becoming a senator. Wala po yan sa plano ko. Ang plano ko lang ngayon is matapos itong pagiging PNP ko ng maayos. Pagdating sa retirement ko, maka-retire ako ng maayos at uwi ako doon sa aming barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur na fishing. Ngunit para rin kay General de la Rosa, hindi naman ganap na sarado at nakakandado ang pintuan ng politika na pinasukan din ng mga dating alagad ng batas gaya ni Senator Panfilo Lacson. Open lahat dahil hindi pa naman ako patay, buhay pa man ako. Kaya kailangan open tayo for any possibilities. At gaya ng isang magiting na sundalo, wala siyang ibang gagawin kundi sumaludo kung ipag-utos man ni Pangulong Duterte na kanyang Commander-in-Chief na tumakbo siya sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. Kung sabihin niya magtrabaho ka, tatanggapin ko na magtrabaho ako, hindi ako makapag-relax. Wala naman ako, good follower ako eh. Susunod ako pag may order.
Si PNP Chief De La Rosa ay nakatakdang magretiro sa January 21, 2018. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsagawa na ng consultative meeting ang iba't ibang sektor para pag-aralan na maaaring gawing reforma sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Iba't ibang kinatawan ng ahensya ng gobyerno, mga estudyante, reserve officers at militar ang dumalo sa consultative meeting na pinangunahan ni Senator Bam Aquino ngayong araw. Layunin ng pulong na alamin ang mga suwestyon at ideya ng iba't ibang sektor sa pinaplanong reforma sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program. Ayon kay Senator Aquino, mahalagang mapalakas ang ROTC program ngayon dahil sa mga banta ng seguridad at sakuna. These days, meron tayong mga threats mula sa iba't ibang mga bansa. Meron tayong concerns, of course, with disaster management. I think a new ROTC, very focused on clear objectives. Ayon pa sa Senador, dapat mas maging klaro ang layunin ng ROTC at kung dapat ba ito gawing mandatory. Dapat rin pag-isipan kung nararapat bang ipatupad sa senior high school ang programa o mas epektibo ito kung bubuksan sa professionals o mas mga nakatatanda. Yung ROTC kasi pwede yung simula para dun sa mga gustong tumuloy sa ating armed forces. But definitely, hindi yan panglahatan talaga because not everybody will want to go through that. Ayon naman kay Rear Admiral Robert M. Pedrad ng Naval Reserve Force, mahalagang ma-develop ang ROTC program upang mabigyan ng kapasidad ang mamamayan na maglingkod sa bansa. Dapat din anyang ibalik ito sa pagiging mandatory dahil nabawasan na ang bilang na mamaaring maging military reservist. Dati we have a big percentage of joining the regular force from the ROTC. But it dwindles and it became voluntary. Kukunti na lang yung pumapasok na graduate ng ROTC. Ayon din kay Empedrad, kung gagawing mandatory ang programa, aabot sa 10,000 paaralan ang inaasahang sasailalim dito at aabot naman sa 2 hanggang 3 milyon ang maaring maging reservist. Matapos ang consultative meetings, bubuo si Senator Aquino ng panukalang batas na plano niyang ihain sa Senado sa Hulyo o Agosto. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sumabak sa 5 araw na urban search and rescue at earthquake scenario training ang mahigit sa 100 sundalo sa Fort Magsaysay sa pagpapatuloy ng balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Gamit ang sked stretcher, inilabas ng Philippine Army sa maliit na tunnel na ito ang mga biktima ng gumuhong gusali. Ito ang isa sa mga senaryo sa final stage ng 5 araw na military exercises sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Sumabak sa urban search and rescue at earthquake scenario gaya ng collapsed structure building rescue ang nasa 117 tauhan ng Philippine at 30 US Army. Ayon sa Philippine Army, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang maging handa ang mga sundalo sa panahon ng kalamidad. Siyempre, pagka nagkaroon ng calamity, di ba? Naroon na may mga na-trap na victim tayo. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung papasukin natin. Kaya pinapractice natin dito, pinapamiliarize natin yung mga kasundaluhan natin na at least naramdaman nila na ganong kahirap kung paano mag-rescue. Humanga naman ang mga US Army sa pagiging maparaan ng mga sundalong Pinoy pagdating sa rescue operation kahit kulang sa makabagong kagamitan. Some of the equipment that we've had, I guess we've been very blessed to be able to have some equipment, but especially the Philippine rescue, the rescue team, they are very good at improvising and they can do their job just as well as we can, even without some of the equipment. They're very impressed on their level and ability to improvise to save their patients. Nasa pagsasanay rin ang ilang foreign observers mula sa ibang bansa, gaya ng Brunei, UK, Thailand at Singapore. For us to come to learn from your hard-won experiences is a very good opportunity because you are clearly one of the countries that suffers most from calamities. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nangyaring buy-bust operation noong nakaraang buwan sa Bacolor, Pampanga kung saan target ang isang engineer. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Inalis na sa pwesto ang hepe ng Bacolor Police at ilang tauhan ng PNP at PIDEA na sangkot umano sa tanim droga scheme.
Nangyari ang sinasabing insidente sa isinagawang buy-bust operation sa Bacolor, Pampanga noong April 26, 2017 sa Barangay Santa Ines. Ayon kay Police Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino, ito ay upang hindi magkaroon ng whitewash sa gagawing investigasyon. I assure you and the public that we are conducting a thorough investigation on this matter, and I will leave no stone unturned. There will be no whitewash in the investigation of the case. Target sana ng naturang operasyon si Engineer Wilhelmo Galura na empleyado ng Provincial Engineering Office. Ngunit hindi ito nahuli kundi ang 3 nitong kasamahan. Sa kabila ng pagdidiin kay Galura ng mga sinasabing kasabwat nito, patuloy niyang itinanggi ang akusasyon. Kasi dinideny niya, hindi daw kanya yung droga. Hindi daw namin tinanim daw namin. Hindi daw kasi yung firearms hindi rin kanya dahil nilaglag na namin sa kanya. Sa CCTV footage naman na ibinigay ng pamilya ni Galura sa UNTV News, makikita ang ginawang pagpasok sa kanilang tahanan ng mga otoridad na nakasuot ng face mask. Tumanggi nang humarap sa kamera ang kaanak ni Galura, ngunit ayon sa kanila, nawalan sila ng mga pera, alahas at gadget sa loob ng kanilang bahay matapos ang operasyon. Bagay na itinanggi naman ng mga otoridad. Sa ngayon ay patuloy pa rin na tinutugis ng mga otoridad si Galura. Nagsampa na rin ng reklamo ang PNP Region 3 labang kay Galura. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Naaresto naman ng National Bureau of Investigation o NBI Task Force Against Illegal Drugs ang isang dating PBA player at 2 kasama nito sa isang anti-drug operation sa Mandaluyong City. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Naaktuhan umanong gumagamit ng illegal na droga sa isang drug den sa Maryland Village sa Mandaluyong City ang dating PBA player na si Dorian Peña, kaya ito inaresto ng NBI. Target ng buy-bust operation sina Jose Paulo Ampeso, anak ng dating ambasador ng Pilipinas sa Canada, at ang live-in partner nito na si Lady Mea Mesa Vilches alias May na taga-deliver umano ng droga sa mga kliyenteng Koreano. He was there during the drug deal and he was arrested together with the 2 main subjects. Ayon sa NBI, nagpositibo sa shabu ang 3 na naabutang nagpapat session. Nakumpiska rin sa lugar ang sari-saring drug paraphernalia at timbangan, pati ang mark money na ginamit sa operasyon. Pero ayon kay Peña, wala siyang kinalaman sa illegal na droga. I'm just visiting, so I didn't know. Sinampahan na ang 3 ng kaukulang mga reklamo sa DOJ dahil sa sari-saring paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa NBI, si Vilches ang alias May na huling kasama ng Korean-American drug supplier na si Jun No nang makatakas ito sa ospital. The NBI will not stop working on doing our job against illegal drugs and in support of our government's trust to eradicate illegal drugs in the country. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. at 27 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Mga lugar na madalas bahain tuwing umuulan, nabawasan na ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Pumayag na ang Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng bigas ng National Food Authority o NFA. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ngayon ang tamang panahon upang umangkat ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, tapos na ang harvest season ng palay sa bansa kaya't hindi na makaapekto ang gagawing importasyon sa mga magsasaka. Pabor din ang kalihim na ang National Food Authority na ang mag-import upang mabalanse nito ang supply at presyo sa merkado. If you allow the private sector to import again, the rice that will be imported by the private sector will go to private warehouses and government will not have a possession
of that stocks. Sinabi rin ng kalihim na iuulat niya kay Pangulong Duterte ang gustong magmanipula sa supply at presyo ng bigas sa merkado. Naghihintay na lamang ng memorandum mula sa Malacanang ang kalihim upang simulan ang inspeksyon sa mga bodega ng bigas, mapapribado man o maging sa NFA. I will be meeting up with the President in China on Sunday, and I will remind him that there is already an abnormal movement of rice prices in the market, and I suspect that this is part of this scheme to create an artificial shortage because of the failure of the NFA to beef up their buffer stocks. Ayon naman sa NFA, kailangan nila ng paunang 250,000 metric tons ng bigas, subalit sa buong taon ay posibleng umabot sa 1.3 metric tons. Ang aangkatin ay para sa imbak na bigas ng NFA para sa darating na lean months, mula Hulyo hanggang Setyembre kung kailan kakaunti ang inaaning palay. Sana hindi naman ganun kataas yung 2014 experience natin na napakataas ng presyo ng bigas at pumipila ang mga tao sa pagbili ng NFA rice. Sa Kamuning Market, nasa 100 piso ang itinaas ng puhunan ng kada sako ng bigas. Subalit si Aling Aileen ay hindi naman nagtaas ng presyo ng benta nito. Hindi sila bibili sa amin pag mahal. Kaya ginawa ko na lang, pagsabayan na muna kami. Maging ang Philippine Confederation of Grains Associations ay payag din na umangkat na ng bigas ang NFA. Walaan nila silang nakikitang dahilan upang tumaas ang presyo ng bigas ngayon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Nabawasan na ang mga lugar na mabilis bahain sa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ang balita ni Monokson. Mula sa mahigit 20 noong nakaraang taon, bumaba na lamang sa 9 ang mga lugar na natukoy ng Metropolitan Manila Development Authority na mabilis bahain o flood-prone areas. Kabilang sa mga flood-prone areas ang Sampaloc, Rizal Avenue, Corner Arpapa at Quiapo area sa Maynila, Makati Diversion Channel, Maysilo Circle, Calentong Street at Acacia Lane sa Mandaluyong, Barangay Tatalon sa Quezon City at Ninoy Aquino Avenue sa Parañaque City. Ayon sa MMDA, ang mga drainage project at rehabilitasyon ng mga pumping station ang dahilan kung bakit nabawasan ang mga flood-prone areas sa Metro Manila. Kahit mga veterano ng maituturing, alintana pa rin ng mga residente ng Tatalon, Quezon City ang banta ng panganib sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar. Kaba, takot, siyempre, lahat na iniisip mo. Dahil lalo na nung Undoy, hindi namin alam kung saan kami pupunta dahil kala mo dagat na to. Kinakabahan. Dahil doon sa nangyaring malaking bahari ito sa amin. Ganun kataso yung bubong. Ngayong buwan, sinamantala ng MMDA ang panahon ng tag-init upang isagawa ang paglilinis sa mga baradong estero. Ngayong araw, nakaschedule ang estero cleanup sa Letric Creek sa Tonsuya, Malabon. Dala ng MMDA ang iba't ibang kagamitan na hahakot sa mga basura upang makadaloy ng maayos ang tubig sa estero. Ang tambak ng mga basura sa mga estero ang siyang nagiging dahilan ng mabilis sa pag-apaw ng tubig dito, na siya naman nagbubunga ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa Flood Control Management ng MMDA, taon-taon nila ginagawa ang paglilinis sa mga estero. Matapos malinis ang mga estero, kukuhanan ito ng litrato ng MMDA bilang patunay na malinis nilang itong iniwan. Yung mga basura, wala pong katapusan yung pagtatapon ng basura ng mga tao. Siguro po yan po ang kinakailangan nating mapahinto, yung pagtatapon ng basura dito sa ilog natin, yung daluyan po ng tubig. Kapag bumalik ang MMDA at nakitang marumi ito, maghahain ng reklamo ang MMDA sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa naturang lugar. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Malabon City. Naghain ng mosyon sa Court of Appeals o CA si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton para hilinging baligtarin ang desisyon sa kanyang kaso. Nitong April 3, pinagtibay ng CA Special 16th Division ang hatol ng Olongapo RTC kay Pemberton sa salang pagpatay sa Filipino transgender na si Jeffrey Jennifer Laude. Giit ni Pemberton, nagkamali ang korte sa desisyon nito dahil pinili lamang ang ebidensya na susuporta sa kanyang conviction at binaliwala ang ibang ebidensya. Muli ring iginiit ni Pemberton na self-defense lamang ang kanyang ginawa. Wala rin siyang intensyon na patayin ang biktima, bukod pa sa voluntaryo siyang sumuko sa mga otoridad.
Nagpadala na ng mga bala at equipment ang Calabarzon Police sa mga isla sa Palawan bilang paghahanda sa umano'y bantang kidnapping ng mga terorista. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, nakaalerto na ang lahat ng kanilang office matapos ang nangyaring bakbakan kontra Abu Sayyaf sa Bohol noong Abril. Tiniyak rin ni General De La Rosa na handa ang mga pulis sa pagtugon sa kidnapping threat sa Palawan bagaman wala silang natatanggap na impormasyon ukol dito. Sabi ko, lahat ng bala na available mo dyan, ipadala mo na doon sa mga island provinces mo dahil napakahirap mag-reinforce doon pag sila inatake ng NPA o inatake ng mga terorista, ng mga extremists. Samantala, kaugnay naman na nangyaring pagsabog sa Quiapo noong May 6, sinabi ni PNP Chief na nananatili pa ring personal ang nakikita nilang motibo sa insidente. Sa kabila ito ng pahayag ni Attorney Naser Abinal na wala siyang natatanggap na banta kahit sa kanya nakapangalan ay pinadalang package na naglalaman ng bomba. Muli ring nanawagan si De La Rosa sa publiko na iwasan ang paglalabas ng anumang teorya hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa insidente. Mayong gabi, una sa atong mga balitang promdi. Bisag dry season, misaka ang average yield production sa humay sa Nueva Ecija ug kapin sa 7 ka metriko tonelada tungod kini sa hybrid rice seeds nga ginaduso sa Department of Agriculture. Kini ang balita ni Danny Munar. Inihikayat ng Provincial Agriculture Office ang mga magsasaka na magtanim ng hybrid rice seed sa lalawigan ng Nueva Ecija. Anila, mahalaga ang pagtatanim ng hybrid rice seed dahil makakatulong ito upang mapataas ang produksyon ng palay tuwing wet season. Malaki ang nababawas sa inaaning palay kapag panahon ng bagyo, ulan at pag-atake ng peste, bagaman nasa 200,000 hektarya ang natataniman ng mga magsasaka. Dito po sa dry season tayo kumbaga yung pong mga hindi natin na-attain nung sa tuwing wet season ay makukuha po natin ngayong dry season. Sa tala ng ahensya, umabot sa 7.40 metric tons ang average yield production ng hybrid na aning palay sa mahigit 170,000 hektaryang nataniman neto ngayong dry season. Maaari pa umano itong madagdagan ng hanggang 10 metriko tonelada sa pagtatapos ng anihan ngayong Mayo. Mas magiging mataas ito kumpara noong nakaraang dry season na umabot sa 8.16 metric tons. Samantala, patuloy rin ang pagsasagawa ng Barangay Farmers Briefing para sa pagtatanim ng hybrid rice seed. Nagsasagawa na rin ang Provincial Agriculture ng High Yielding Technology Adoption Program upang maengganyo ang mga magsasaka. Sa ilalim nito, magbibigay ang pamahalaan ng 2,500 pesos per bag na hybrid seed subsidy mula sa orihinal na 5,000 pisong halaga. Pwede na rin po mag-hybrid. Dahil po yun ginawa ng mga marurunong na para mapalago yung ani ng mga magsasaka. Umaasa ang Local Agriculture Office na tutugon ang mga magsasaka sa pagtatanim ng hybrid rice upang mapataas sa mahigit 200 kabang kada hektarya ang antas ng aning palay. Kumpara ito sa traditional na inbred rice seed na abot lamang sa hanggang 120 kaban kada hektarya. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nag-inspeksyon sa mga tunghaan sa Davao City ang City Health Office. Tumong niini nga masigurong limpyo ang mga eskwelahan aron malikay sa sakit ang mga bata sa panahon sa tingklase. Kini ang balita ni Dayan Ventura. Isip kabahin sa pangandam sa lokal nga pagkamhanan sa dakbayan sa Davao sa umaabot nga pag-abli sa klase sa Hunyo, liputon sa City Health Office ang mga eskwelahan sa syudad aron ipatuman ang ilang anti-dengue program. Usa sa giadtuan sa grupo karong adlaw ang Matina Crossing Elementary School. Nagpatigayon og fogging ang CHO aron mapahawa ang mga lamok. Indoor Residual Spray o IRS usab ang ilang buhaton isip pangontra gihapon sa lamok. Butangan usab og net nga gihumol sa kemikal ang mga bintana sa classroom aron dili kini sudlon og lamok. That's good for 6 months. We will do the preventive measures in the schools. Sumala sa tigpangulo sa City Health Office na si Dr. Josephine Villoperte, ipatuman ang maong programa sa tanang tunghaan sa elementarya ug high school, pribado o pampubliko man kini. Abil usab ang mga eskwelahan sa mga lagyong lugar ug mga dapit nga adunay panagbangi ang adtuhan sa ahensya. We still go. We're very much welcome in armed conflict areas because the services are for the people. So no matter what, you have to work with them. Paningkamot
Gibuton sa City Health Office nga malibot ang tanang eskwelahan sa elementarya ug high school sa tulo ka distrito sa syudad bago mahuman ang bulan sa Mayo. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagpasidaan ang mga otoridad sa publiko nga dili dayon motuo sa mga taong naghanyag og pensyons nga walay pagtugot sa panggamhanan. May kalambigitan kini sa nadakpan nga founder sa usa ka foundation tungod sa pagpangilad kuno sa libuan ka mga senior citizens sa Bulacan. Kini ang balita ni Nestor Torres. Nahaharap ngayon sa kaso ang naarestong founder ng isang foundation sa Malolos matapos reklamo ng libo-libong senior citizen. Kinilala ang nadakip na si Jose Mañez na nangunguna umano sa grupong Sagrada Pamilya ng Diyos Ama Foundation International Incorporated. Ayon kay Malolos Chief of Police Superintendent Heril Bruno, pinangakuan ni Mañez ang mga matatanda ng 5,000 pisong buwan ng pensyon kapalit ng 60 pesos na membership fee para sa ID at logo. Ang ginagawa nila, nag-i-info drive sila tapos nag-invite na through Facebook and text. Actually, ayon dun sa naka-4,000 to 8,000 na sila. Nga po, for foundation nga daw po eh. Opo. Ang sinasabi nila, nakalista na sa SEC pero wala naman sila mapakita sa SEC. Ayon sa mga biktima, naeengganyo silang magbigay ng pera dahil sa pangako umano ni Mañez na magmumula sa ibang bansa ang ibibigay sa kanilang pensyon. Manggagaling sa Japan, manggagaling sa England. Ay puro lang kami napaniwala. Ayun nga, nakakaawa ang mga matatanda na nanggagaling pa sa ibang lugar para lamang pumila. Ang init ng panahon. Hirap na hirap kami dun sa napakainit. Hinihimatay yung nahihilo, nagugutom. Lulukoy lang pala kami. Nagugutom kami, alam baon. Ay sabi, ite-text daw, pipiliin daw pagka ite-text mo na pag napili, CCI pa. Ite-text sa bangko raw kukunin, wala naman kami ATM. Napag-alaman na laganap ang operasyon ni Mañez sa iba pang lugar gaya ng Bulacan, Plaridel, Kalumpit, Hagunoy at Giginto. May nabiktima rin umano sa ganitong modus operandi sa Batangas at Rizal. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa media si Mañez. Ang kasama naman itong si Presencia Baltasar na may-ari ng bahay na ginagawang opisina ni Mañez ay sinampahan na rin ng large-scale estafa. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na huwag basta maniniwala sa anumang samahan o scheme kung hindi mapapatunayang lehitimo ang operasyon nito. Siguro pinakamaganda talaga bago po tayo magbigay ng kahit na anong contribution ay iklaro muna natin to sa mga opisyales sa ating lugar. Wala naman nung masamang tumulong kung tutulong. Ang problema yung may kapalit na pera kahit na small amount lang siya. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pang naloko ang grupo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong gabi. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa kauluhan. Animang nasawi sa magkahiwalay na police operation sa Quezon City, Caloocan at Bulacan. Samantala 5 drug suspects naman ang naaresto sa bypass operation kagabi. Ito ang balita ni Bernard Davis. Patay ang 3 holdupper sa Quezon City matapos umanong manlaban sa mga pulis pasado alas 12 kaninang madaling araw. Natsyempohan ng mga nagro-rondang pulis sa mga suspect sa may Pilcoa matapos isumbong ng isa nilang nabiktima sa bahagi ng Tandang Sora. Kwento ng biktima, sumakay ng jeep ang mga suspect matapos siyang hold upin gamit ang baril. Agad namang nasundan ng mga suspect na makahingi siya ng tulong sa dumaang police mobile. Nagkahabulan at nagkapalitan ng putok hanggang sa mapatay ang mga suspect. Na-recover sa mga itong 3 baril at mga gamit na tinangay nila sa biktima. Samantala, nasawi rin ng 27 anyos na si Arnold Avellano Valiente matapos makaengkwentro ng mga pulis Caloocan alas 10:30 kagabi. Ayon sa mga otoridad, rumisponde sila sa barangay 120 sa Sumbong na may nagbebentahan ng iligal na droga sa lugar. Ngunit natunugan ng mga suspect ang mga operatiba kaya nagpulasan umano ang mga ito kaya nagkaroon ng habulan at palitan ng putok na ikinasawi ni Valiente. 3 naman ang naaresto ng mga pulis. Nakuha sa kanila ang 10 sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, patay naman ang 2 suspected drug pusher sa magkahiwalay na bypass operation sa Hagonoy at Malolos, Bulacan.
Kinilalang mga suspect na sina alias Unyo ng San Agustin Hagunoy at Saldi Galang ng Atlag Malolos, Bulacan. Nanlaban umano ang mga suspect nang malaman na pulis ang bumili sa kanila ng droga. Reklamo rin sa bentahan ng iligal na droga ang nirespondihan ng Quezon City Police sa Cubao, Barangay San Martin de Porres kagabi. 4 ang naaresto na kinilalang sina Vilma Andaya, Marlon Manansana, Sunny Dancel at ang target ng operasyon na si Jacob Importante. Isang pulis ang nagpanggap at nakabili ng shabu sa mga suspect sa halagang 300 piso. So ito talaga yung nagpo-push dito sa lugar na to. At saka talaga yung area na yan, pangatlo na nahulihan ng bypass na dyan. Aminado naman ang 3 sa mga nahuli sa masamang gawain pero todo tanggi rito ang target ng operasyon. Ng illegal na droga? Hindi po sir, nautosan niyo po. Ano yung sisi ka? Opo sir. Gano'n ka kasi settle? Sobrang. Sisi po sir. Nakumpiska sa mga suspect ang 11 pakete ng umano'y shabu na tinatayang nagkakahalagaan ng 8,000 piso. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinadapa ni world number 2 Novak Djokovic ang Spaniard na si Feliciano Lopez 6-4, 7-5 upang umusad sa quarterfinals ng Madrid Open. Taliwas sa kanyang second round match kontra kay Nicolas Almagro, hindi gaanong pinawisan si Djokovic laban kay Lopez. Samantala na eliminate si world number 1 Andy Murray sa torneo. Yumukod si Murray kay world number 59, Borna Coric 6-3, 6-3. Tinalo na rin ni Coric ng Croatia si Murray 6-3, 6-1 sa Dubai Championships noong 2015. Ang masamang panahon upang tumugon ang mga volunteer ng UNTV at Members Church of God International sa panawagang clean-up drive ng lokal na pamahalaan ng Montreal. Ito ang balita ni Ana Torreja. Isang linggo nang walang tigil ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Montreal, Quebec dito sa Canada. Dahil dito, nakararanas na ng pagbaha ang maraming lugar sa Montreal. Isinailalim na rin ito sa state of calamity noong Lunes. At upang makatulong sa problema sa baha, kabilang ang mga volunteer mula sa UNTV at MCGI na tumugon sa panawagan ng lokal na pamahalaan na pagsasagawa ng clean-up drive. Hindi napigilan ng masamang panahon ng grupo sa paglilinis sa paligid ng Montreal. Ang Montreal ay isa sa mga tourist spot sa Montreal na dinarayo ng maraming turista. Kaya kalimitang naiipon dito ang maraming basura. Kaya ako sumama dito dahil it's a good cause and anything na nakakatulong sa earth and environment, kaya ako dito. 24 na taon nang isinasagawa ng Montreal City ang Grand Clean-up sa kabundukan. At sa taong ito ay daang-daang volunteers ang sumama at nakibahagi sa programa. As my experience of 20 years, it was one of the best because they did what expect from them. We took out 12 bag of garbage and it's a lot. It's more than we expect for the place that we did. So we were greatly happy for the group to see us today for helping us to clean the beautiful Montreal. Tiniyak naman ng UNTV at MCGI volunteers na ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng cleanup drive upang makatulong sa flood prevention program ng Montreal City, Canada. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng iba't ibang aktibidad upang makatulong sa kalikasan. Ana Torreja para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Attorney Reg and Angela. Happy weekend din sa'yo, Talia, at maraming salamat. Happy weekend sa'yo. Si Monica nauna na mag-happy weekend. Oo nga. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.